Ang simula ng Burman sa Metro Manila, kilala na bilang simula din ng kalbaryo ng mga motorista. Pero ngayong taon, maaaring mas masahol pa daw sa Carmageddon ang posibleng maranasan sa Kamaynilaan. Bukod sa inaasahang kabi-kabilang Christmas sale, sasabay ang pagsisimula ng pagkukumpuni sa ilang tulay. Una na rito, ang Old Santa Mesa Bridge sa Maynila. Kanina lang daw nasabihan ng kontraktor ang MMDA. Sa September 15, isasara ang tulay na nagdudugtong sa San Juan at Quezon City bilang bahagi ng Skyway Project construction. Sabi nga namin, thank you for giving us a lot of time to prepare for this. Gigibain nila yun so that their barges could go through. Ang problema, then they will replace it. That will be a 7 months work. Sa susunod na linggo, ilalagay na raw ng kontraktor ang mga signages para sa alternatibong ruta at magsasagawa na rin ng clearing operations doon ng MMDA. Bagamat wala pang eksaktong petsa, sa susunod na buwan din isasara ang Estrella Pantaleon Bridge na nagdudugtong sa Mandaluyong City at Makati City para kumpunihin. Dito dumadaan ang maraming motorista na umiiwas sa EDSA. More or less mga 100,000 vehicles ang dumadaan dyan. So ibig sabihin, kung di ka na makadaan dyan, that's an alternate for the Guadalupe. Saan pupunta yan Guadalupe? Kaya ang araw-araw na eksenang ganito sa magkabilang lanes ng EDSA Guadalupe, asahan daw na lalo pang lalala. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang kalbaryo dahil sa first quarter ng 2019, ang mismong Guadalupe Bridge nakaschedule na rin ayusin. So yung early next year na yan, 2 lanes ng Guadalupe Bridge ang maaaring isara while it's undergoing rehabilitation. 5 lanes is already a choke point, tanggalin mo pa yung 40% of that. Bukod sa Old Santa Mesa Bridge, pinaghanda naman daw ng MMDA ang epekto sa traffic ng mga proyektong ito na hindi pwedeng ipagpaliban. Kasama rito ang pagbabawas ng provincial bus sa EDSA, ang naunsyaming pagbabawal ng single driver sa EDSA, ang pakiusap na mag-carpool, at ang pinaigting na paninikit sa mga sasakyang iligal na nakaparada sa mga mabuhay lanes. At dahil magpapasko na ang dating pakiusap sa mga mall para sa extended mall hours at pagbabawal sa mga weekend sale, nakakasana. Pero aminado ang MMDA, sa huli, kooperasyon pa rin ng mga motorista ang makapagsasabi kung sa mga susunod na buwan, patuloy na uusad o tuluyang titigil ang traffic sa Metro Manila. Magtulungan na tayo dito. Pasko naman natin lahat to, di pa Pasko na natin sa isa't isa. Magbayanihan tayo. Let's try to be part of the solution than the problem. Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.